Alam niyo ba ang pakiramdam ng mamatay habang humihinga? Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa sarili mong dugo at laman. Ako si Corazon Santos, 68 taong gulang, at 3 linggo na ang nakalilipas noong araw matapos naming ilibing ang asawa kong si Roberto. Naranasan ko ang isang bagay na mas masakit pa sa kamatayan. Nasa loob kami ng sasakyan noon. Ang aking panganay na si Eduardo ang nagmamaneho. Katabi ko naman sa likuan ang bunso kong si Teresa, ang aking mga anak, ang mga batang inaruga ko. Ang mga batang ipinagdasal ko gabi-gabi sa harap ng altar. Tahimik ang biyahe. Akala ko ay dadalhin nila ako sa isang bagong bahay para magpahinga. Pero huminto ang sasakyan. Hindi sa isang subdivision, hindi sa isang ospital. Huminto kami sa gitna ng isang liblib na daan dito sa Laguna. Walang ilaw, walang bahay. Talahiban lang at ang alikabok ng lupa. Lumingon sa akin si Eduardo, ang anak kong pinagmalaki ko sa buong barangay dahil nakatapos sa Maynila. Tiningnan niya ako sa mata, walang luha, walang awa, at sinabi niya ang mga salitang dumurog sa puso ko. Sabi niya, "Dito ka na bumaba, ma." Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Tinanong ko siya kung bakit. At ang sagot niya, ang sagot ng sarili kong anak, sabi niya, "Pabigat ka na. Kailangan na namin ng lupa, kailangan na namin ng pera." Pinalayas nila ako sa sarili kong sasakyan. Iniwan sa gilid ng kalsada na parang isang basurang hindi na kailangan. Ang hiya na naramdaman ko noon, ang kahihiyan na tratuhin ka ng sarili mong mga anak na parang wala kang kwenta. Parang gusto ko na lang maglaho. Wala silang utang na loob. Nakatayo ako doon habang pinapanood ang sasakyan na papalayo. Ang sasakyang binili namin ng tatay nila. At sa sandaling iyon, namatay si Corazon na mapagmahal na ina. At ang natira na lang ay isang babaeng uhaw sa hustisya. Bago mangyari ang trahedyang iyon sa kalsada, hayaan niyo munang ikwento ko kung paano kami humantong sa ganito. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan sa aming pamilya. Ako at si Roberto, nagsimula kami sa wala. Ang Hacienda Santos na nakikita niyo ngayon, ang malawak na taniman ng mangga at niyog, bunga iyon ng dugo at pawis namin. Naaalala ko pa noong bata pa sina Eduardo at Teresa. Gumigising ako ng 4:00 ng madaling araw para magmasa ng tinapay. Para siguraduhing mainit ang pagkain nila bago pumasok sa eskwela. Hindi ko ininda ang sakit ng likod. Hindi ko ininda ang pagiging kuba sa pagtatrabaho sa bukid. Lahat ng kinikita namin, ipinadadala namin sa kanila sa Maynila. Si Eduardo, gusto niya ng kondo sa Makati. Ibinigay namin. Si Teresa, gusto niya ng puhunan para sa negosyo niyang laging nalulugi. Ibinigay namin. Akala ko, sapat na yon para mahalin nila kami. Akala ko, kapag tumanda na kami ni Roberto, aalagaan nila kami gaya ng pag-aalaga namin sa kanila nung mga sanggol pa sila. Pero nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Nung nagkasakit si Roberto ng cancer, 14 na buwan siyang nahirapan. Pero nasaan ang mga anak namin? Wala. Masyado daw silang busy. Masyado daw abala sa trabaho. Umuwi lang sila nung huling hininga na ng tatay nila. At nung burol, nung nakahiga na sa kabaong ang asawa ko, hindi ko man lang sila nakitaan ng tunay na lungkot. Sa halip na damayan ako, sa halip na yakapin ako at sabihing, "Nandito lang kami, ma." Iba ang inatupag nila. Ang una nilang tinanong ay hindi, "Kamusta ka na, ma?" Ang tanong nila ay, "Nasaan ang titulo ng lupa?" Para sa kanila, naging anino na lang ako sa sarili kong bahay. Parang ako pa ang naging katulong. Narinig ko pa si Teresa, nakausap ang kaibigan niya sa telepono. Sabi niya, "Kailangan na nating ilagay si mama sa home for the aged." Sagabal siya sa pagbebenta ng hacienda. Sagabal, iyon pala ako sa kanila, isang sagabal. Ang babaeng nagpaligo sa kanila, ang babaeng nagturo sa kanilang magdasal, ay isa na lang ngayong problema na kailangang solusyonan. Wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Ang nakikita lang nila ay ang halaga ng lupa. 350 milyong piso. Iyon ang presyo ng pagkatao ko para sa kanila. Iyon ang presyo ng pagiging ina ko. Pero may isang bagay na hindi alam ng aking mga matatalinong anak. Masyado silang bilib sa sarili nila
dahil nakapag-aral sila sa malalaking unibersidad sa Maynila. Ang tingin nila sa akin ay isang matandang probinsyana na walang alam. Isang matandang ulyanin na madaling lokohin. Akala nila, nakuha na nila ang lahat. Akala nila, hawak na nila ang leeg ko dahil peke ang huling habilin na ipinapirma nila sa tatay nila habang ito ay sabog sa gamot. Oo, alam ko ang ginawa nila. Alam ko na pineke nila ang pirma ni Roberto. Naglakad ako palayo sa kalsadang yun, bit-bit lang ang aking lumang bag. Walang pera, walang sasakyan. Masakit ang mga paa ko, pero hindi nila alam na sa loob ng lumang bag na yon ay ang tunay na kapangyarihan. Hindi nila alam na bago mamatay si Roberto, may iniwan siya sa akin. Hindi nila alam na ang pinakamahalagang parte ng hasyenda, ang 20 ektarya kung saan nanggagaling ang tubig na kailangan ng mga developer, ay hindi nakapangalan sa kanila. Wala ito sa pangalan ni Roberto. Wala ito sa pangalan ng kumpanya. Nakarehistro ito sa pangalan ko. Sa pangalan ko nung dalaga pa ako. Corazon de Villa. Ito ay aking paraphernal property. At hawak ko ang orihinal na titulo. Ito ang aking lihim na yaman. Ito ang aking alas. Sila ang nag-umpisa ng larong ito. Sila ang tumrato sa akin na parang isang piyon sa chess. Pero hindi nila alam na ang piyon na ito ay handang maging reyna para pabagsaking ang hari. Ang matandang lola na tinadyakan nila palabas ng kotse, siya ngayon ang magiging bangungot nila. Hindi ito tungkol sa pera. Aanhin ko ang milyones kung wala na ang asawa ko, kung sira na ang pamilya ko. Hindi. Ito ay tungkol sa dangal. Napakasakit isipin na ang mga anak na pinalaki mo sa simbahan ay magiging ganito kaganid. Pero tapos na ako sa pag-iyak. Tapos na ako sa pagiging martir. Gusto nilang burahin ako? Gusto nilang patahimikin ako? Pues, magugulat sila sa ingay na gagawin ko. Babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang lupa. Babawiin ko ang respeto na ninakaw nila sa akin. Babawiin ko ang pangalan ng asawa ko na binaboy nila dahil sa kasakiman. Tuturuan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa pagtanda nila. Isang leksyon na ikukwento nila sa magiging mga apo nila balang araw nang may halong takot at pagsisisi. Ipapakita ko sa kanila at sa buong mundo na hindi mo pwedeng apak-apakan ng isang ina. Dahil sa oras na ang isang ina ay lumaban, kahit ang demonyo ay manginginig sa takot. Ako si Corazon Santos at ito ang kwento ng aking pagbangon. Hindi ako mananahimik. Kayong mga nanonood ngayon, naramdaman niyo na ba ang ganito? Yung pakiramdam na parang estranghero ka sa sarili mong pamamahay? Yung pakiramdam na ang mga taong dapat na magprotekta sa iyo ay sila pa ang unang sasaksak sa likod mo. Alam kong marami sa inyo diyan, ang mga lola na, mga lolo na. Baka mayroon sa inyo na nagsasakripisyo pa rin para sa mga anak na hindi man lang marunong magpasalamat. Huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa. Nandito ako para maging boses ninyo. Kung naantig ang puso niyo sa simula ng kwentong ito, pakiusap, i-like at i-share ang video na ito. Ikalat natin ang mensahe. Ipaalala natin sa mga kabataan ang kahalagahan ng paggalang sa magulang. At gusto kong marinig ang boses ninyo. Mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin niyo sa akin, saan kayo nanonood ngayon? Nasa Pilipinas ba kayo o nasa ibang bansa? Anong gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko? Mapapatawad niyo ba ang anak na nagtapon sa inyo sa kalsada? O pipiliin niyo rin ba ang hustisya? Halina, kwentuhan tayo dahil ang kwento ko ay kwento niyo rin. Handa na ba kayong malaman kung paano ko pinabagsak ang sarili kong mga anak? Magsimula na tayo. Naalala ko pa ang umagang iyon. Amoy na amoy ko ang sinangag na bawang at pritong daing na inihanda ko. Nakaupo kami sa mahabang narra dining table. Ang mesang ito, saksi ito sa lahat ng handaan. Dito nagdiwang ng graduation si Eduardo. Dito nag-iyakan noong unang beses na nasugatan ang tuhod ni Teresa. At dito rin pala magsisimula ang pagtatapos ng aming pamilya. Tahimik lang si Eduardo habang humihigop ng kape. Kape na galing pa sa Maynila dahil ayaw daw niya ng kapeng barako na tinitimpla ko. Si Teresa naman, busy sa kakapindot sa cellphone niya.
ni hindi nila ginalaw ang pagkain. Basag ang katahimikan nang magsalita si Eduardo. Ma, kailangan nating mag-usap. Seryoso ang boses niya. Yung klase ng boses na ginagamit niya sa mga kliyente niya sa Makati. Yung boses na walang emosyon. Tungkol saan, anak? Ang tanong ko habang inaabot ang pitsel ng tubig. Tungkol sa hacienda. Tungkol sa future mo. Nagkatinginan silang magkapatid. Alam ko na ang tingin iyon. Iyon ang tingin nila kapag may hihingiin silang pera sa tatay nila nung nabubuhay pa ito. Pero ngayon, wala na ang tatay nila. Ako na lang ang nandito. Simula ni Teresa. Medyo malambing ang boses pero ramdam ko ang lamig. Matanda na po kayo. 68 na kayo, ma. Hindi nyo na kaya ang pagpapatakbo ng Hacienda Santos. Malaki masyado ang lupain, ang daming tauhan, ang daming problema sa pataba, sa ani, sa mga buyer. Kaya ko pa naman, ang sagot ko. Mahina pero buo. 40 taon ko nang ginagawa ito, Teresa. Kabisado ko ang bawat puno ng mangga dito. Pero ma, sumabat si Eduardo. Ibinaba niya ang tasa ng kape ng padabog. Maging praktikal tayo. Hihintayin pa ba nating bumagsak ang katawan mo? At saka, malaki ang gasto sa ospital ni Papa. Kailangan natin ng pera at doon nila inilatag ang plano. Ang plano na siguro ay matagal na nilang pinag-usapan habang nakaupo ako sa tabi ng kabaong ng asawa ko. May nakita na kaming lugar para sa iyo, ma. Ang sabi ni Teresa habang may ipinapakitang pictures sa cellphone. Casa de Oro. Home for the aged ito, ma. Maganda, parang hotel. May mga nurse, may mga kaedad ka na pwede mong makalaro ng mahjong o bingo. Alagaan ka nila doon, home for the aged. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa kultura natin, sa pamilyang Pilipino, ang pagdadala sa magulang sa home for the aged ay isang malaking kasalanan. Isa itong uri ng pagtatakwil. Gusto niyo akong itapon? Ang tanong ko. Nanginginig na ang boses ko, ito ang bahay ko. Dito ako tumanda. Dito ako namuhay kasama ng papa niyo. Bakit ako aalis? Kasi ibebenta na namin ang hacienda. Walang gatol na sabi ni Eduardo. Nanlaki ang mga mata ko. Ibebenta? Ang lupang pinaghirapan namin ng ama niyo? Ang lupang nagpaaral sa inyo? Ang lupang nagbigay sa inyo ng marangyang buhay sa Maynila? Ma, intindihin mo naman kami, ang sabi ni Teresa. Hirap na ako sa negosyo ko. Lubog ako sa utang. Si Kuya Eduardo naman kailangan ng capital para sa firm niya. Sayang ang lupa kung nakatiwangwang lang sa mga puno. Sayang? Tinawag nilang sayang ang aming pamana. Ang mga punong iyon ang bumuhay sa kanila. Ang bawat piso na ginastos nila sa mga luho nila ay galing sa katas ng mga punong iyon. At ngayon, dahil lang sa gusto nila ng mabilisang pera, dahil lang sa silaw sila sa salapi, handa nilang putulin ang lahat. Hindi ako papayag. Ang sabi ko ng madiin, habang nabubuhay ako, walang magbebenta ng Hacienda Santos. Tumayo si Eduardo. Inayos ang kanyang mamahaling polo. Tumingin siya sa akin na parang hindi niya ako ina. Parang isa lang akong empleyado na matigas ang ulo. Wala ka nang magagawa, ma. Ang desisyon ay nandoon sa huling habilin ni Papa. At kami ang masusunod. Natahimik ako. Huling habilin? Anong habilin? Ang alam ko, ang lahat ay para sa aming dalawa ni Roberto hanggang sa huli. Doon ko naramdaman ang kaba. Isang kaba na nagsasabing, may hindi tama. May niluluto ang mga anak ko na mas masahol pa sa inaakala ko. Ang almusal na iyon, ang huling almusal namin bilang isang pamilya, ay naging mapait pa sa PDO. Ang init ng hangin sa loob ng bahay ay parang sumasabay sa init ng ulo ko. Pagkatapos ng almusal, hindi kami tumigil. Sinundan ko sila sa sala. Nasaan ang huling habilin na sinasabi nyo? Ang sigaw ko. Ipakita nyo sa akin. May kinuha si Eduardo sa kanyang briefcase, isang brown na envelope. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dokumento, makapal na papel. May tatak ng isang law firm na hindi pamilyar sa akin. Hindi ito galing kay Attorney Reyes, ang abogado ng pamilya namin sa loob ng 3 dekada. Ito, ma, basahin mo. Ang sabi ni Eduardo sabay abot sa akin ng papel. Kinuha ko ito, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa sakit ng rayuma, kundi dahil sa galit. Binasa ko ang nakasulat. Ako, si Roberto Santos, nasa tamang pag-iisip, ay ipinamamana ang buong Hacienda Santos, ang bahay,
at ang lahat ng negosyo sa aking mga anak na sina Eduardo at Teresa. Ang aking asawa, si Corazon, ay makakatanggap ng buwanang allowance na ipapadala ng mga anak. Allowance? Gagawin nila akong parang bata na hihingi ng baon? Ako na nagmay-ari ng kalahati ng lahat ng ito? Tiningnan ko ang pirma sa dulo ng papel. Roberto C. Santos, ang pirma ay tuwid na tuwid, pulido, walang bahid ng panginginig. Napatingin ako kay Eduardo. Ang luha sa mata ko ay napalitan ng apoy. Peke ito. Ang sabi ko ng mahina. Peke ito, Eduardo. Anong peke? Legal yan. Notaryado yan. Ang sagot ni Teresa na nakapameyuwang pa. Kilala ko ang asawa ko, ang sigaw ko. Sa huling 3 buwan niya, ni hindi niya mahawakan ang kutsara dahil sa panginginig ng kamay niya. Ang morphine na itinuturok sa kanya para sa sakit, ginagawa siyang bangag halos buong araw. Paano siya makakapirma ng ganito kaganda? Paano? Pinilit niyo siya, no? Naalala ko nung isang gabi sa ospital. Pinalabas nila ako ng kwarto. Sabi nila, gusto nilang magkaroon ng private moment sa ama nila. Iyon pala ang ginawa nila. Pinirmahan nila ang papel o pinuwersa ang ama nila habang wala itong kalaban-laban. Ma, tumigil ka na sa drama. Ang sabi ni Eduardo na parang naiirita na. Pipirmahan mo na lang ang transfer papers. May buyer na kami. Prime Horizon Developers. Prime Horizon. Yung nagtatayo ng mga high-end resort? Oo, ma. Ang sabi ni Teresa at biglang nagliwanag ang mukha niya sa kasakiman. Alam mo ba kung magkano ang offer nila? 350 million pesos. 350 milyong piso, ma! Imagine mo yon. Pwede tayong magsimula ulit. Pwede kang tumira sa pinakamagandang kwarto sa Casa de Oro. 350 milyong. Iyon pala ang halaga ng pagkatao nila. Iyon ang halaga para ibenta nila ang kanilang ina. Hindi ko pipirmahan yan, ang sabi ko. At magsusumbong ako. Sasabihin ko sa lahat na pineke nyo ito. Tumawa si Eduardo. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na nakakatakot. Sino ang maniniwala sa iyo, ma? Isang matandang ulyanin na nagluluksa? Laban sa amin. May mga abogado kami, ma. Hawak namin ang titulo. Nasa pangalan ni Papa ang lahat. At dahil patay na siya, at dahil dito sa will, sa amin na ang lahat. Wala kang habol. Wala kang habol. Ang sakit. Ang sakit marinig iyon galing sa batang dati ay umiiyak kapag nawawala ako sa paningin niya. Ngayon, siya na mismo ang nagbubura sa akin. Tinitigan ko sila, parang hindi ko sila kilala. Nasilaw sila sa pera. Ang kislap ng 350 million pesos ay bumulag sa kanila sa katotohanan. Nakalimutan nila ang Diyos. Nakalimutan nila ang pamilya. Sige, ang sabi ko. Kung yan ang gusto nyo, akala nila sumuko na ako. Akala nila nanalo na sila. Pero hindi nila alam ang tibay ng isang ina na ipinagtatanggol ang alaala ng kanyang asawa. Kinabukasan, magang nagising ang bahay. Pero hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa ingay ng pag-iimpake. May inihandang maliit na maleta si Teresa para sa akin. Ilang damit, ang aking gamot sa high blood, at ang rosaryo ko. Tara na, ang yaya ni Eduardo. Nakabihis na siya, naka-shades pa kahit nasa loob ng bahay. Pupunta tayo sa Casa de Oro. Titingnan lang natin, ma. Visit lang. Kapag ayaw mo, edi uuwi tayo. Alam kong nagsisinungaling siya. Nararamdaman ko sa bituka ko. Pero sumama ako. Kailangan kong sumama. Dahil may kailangan din akong gawin. Pumasok ako sa kwarto namin ni Roberto sa huling pagkakataon. Hinawakan ko ang unan niya. Inamoy ko ang paborito niyang flannel shirt na nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Palamahal ko, ang bulong ko, babalik ako. Pangako yan. Sumakay ako sa likod ng itim na SUV na nirentahan ni Eduardo. Malamig ang aircon. Amoy leather ang upuan. Pero pakiramdam ko ay nasa loob ako ng kabaong. Habang umaandar ang sasakyang papalayo sa hasyenda, tinatanaw ko ang bawat puno, ang bawat bakod, ang lumang kamalig, ang simbahang bato sa bayan, ang mga tao sa palengke. Paalam. Paalam muna sa ngayon. Dumaan kami sa highway, pero makalipas ang ilang oras, napansin kong lumihis kami ng daan. Hindi ito ang daan papunta sa syudad kung nasaan ang mga magagandang retirement home. Ito ay daang papunta sa wala. Daan ito papunta sa mga talahiban sa dulo ng Laguna.
Daan ito kung saan bihira ang dumadaan na sasakyan. Eduardo, saan tayo pupunta? Ang tanong ko. Medyo kinakabahan na ako, shortcut lang tuma ang sagot niya. Hindi siya tumitingin sa rear view mirror, ilang minuto pa ang lumipas. Puro alikabok na ang daan, wala nang bahay, wala nang poste ng ilaw, papalubog na ang araw, ang kulay ng langit ay nagiging kulay dugo at uling. Biglang huminto ang sasakyan, sa gitna ng kawalan. Bakit tayo huminto? Ang tanong ko kay Teresa, hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya. Pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Lumingon si Eduardo. Tinanggal niya ang kanyang shades. Ang mata niya, blanco. Dito na nagtatapos ang papel mo, ma, ang sabi niya. Ano? Ang tanong ko. Hindi ko maintindihan o ayaw kong intindihin. Bumaba ka na. Ang utos niya. Eduardo, anong gagawin mo? Iiwan mo ako dito? Ma, wag mo nang pahirapan ang sarili mo, ang sabi niya, habang binubuksan ang pinto sa side ko. Kapag nandoon ka sa negotiation kasama ang developer, guguluhin mo lang, iiyak ka, magdadrama ka, masisira ang deal. Kaya iiwan mo ako sa gitna ng bukid, ang sigaw ko. Anak mo ako, nanay mo ako, Eduardo, para sa future natin, tuma. Ang sagot niya, na parang siya pa ang galit. May dadaang jeep dyan mamaya. O kaya maglakad ka pabalik sa bayan. Malayo-layo din yon pero kaya mo yan, matibay ka, di ba? Hinawakan niya ang braso ko mahigpit at hinila ako palabas. Eduardo, Teresa, tulungan niyo ako, tumingin ako kay Teresa. Ang bunso ko, ang batang hindi makatulog kapag wala ako sa tabi niya noon. Teresa, anak, tumingin lang siya sa akin. May luha sa mata niya pero hindi siya gumalaw. Sorry ma, ang bulong niya. Kailangan ko talaga ng pera. At sa isang iglap, nasa labas na ako. Ang init ng alikabok ay sumampal sa mukha ko. Inihagis ni Eduardo ang maliit na maleta sa paanan ko. Sarado ng pinto, tunog ng makina na humarurot. Nakatayo ako doon. Pinapanood ang alikabok na iniwan ng sasakyan ng mga anak ko. Iniwan nila ako, itinapon, parang basahan, parang hayop. Nanginig ang tuhod ko at napaluhod ako sa lupa. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ang sakit, sobrang sakit. Hindi sa katawan kundi sa puso. Ang puso ng isang ina na winasak ng sarili niyang mga anak. Papalubog na ang araw, madilim na, nag-iisa ako. Pero habang nakaluhod ako doon, habang tumutulo ang luha ko sa lupa, may naramdaman akong kakaiba, isang init sa dibdib. Hindi ito takot, galit. Pinunasan ko ang luha ko. Tumayo ako. Inayos ko ang damit ko. Akala nila tapos na ako, akala nila manamatay ako dito. Nagkakamali sila. Hindi nila kilala si Corazon Santos. Naglakad ako. Ang sapatos na suot ko ay sapatos na pangsimbahan. Hindi ito ginawa para sa lubak-lubak na daan. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng karayom ang paa ko. Ang rayuma sa tuhod ko ay kumikirot sa bawat galaw. Pero hindi ako tumigil. Madilim na ang paligid. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig, nakakatakot. Pero mas nakakatakot ang gagawin ko sa mga anak ko kapag nakabalik ako. Sa wakas, nakakita ako ng ilaw, isang maliit na sari-sari store sa gilid ng highway. Tindahan ni Mang Ben. Pagkakita sa akin ni Mang Ben, halos mahulog ang hawak niyang walis. Aling Corazon, bakit kayo naglalakad mag-isa ng ganitong oras? Namumutla kayo, binigyan ako ng tubig, ang sabi ko. Oo naman. May tatawagan ba kayo? Tumingin ako kay Mang Ben. Umiling ako. Hindi. Tinawagan ko si Attorney Reyes. Corazon, nabalitaan kong ibebenta daw ang hasyenda. Totoo ba ang huling habilin? Makinig ka sa aking attorney. Ang sabi ko. Iniwan nila ako sa kalsada. Binuksan ko ang aking bag. Sa loob ng hidden pocket, sa likod ng lalagyan ng aking gamot, inilabas ko ang isang papel na nakabalot sa plastik bago kami umalis ng bahay kanina. Habang nag-iimpake ako, binuksan ko ang lumang baul sa kwarto namin ni Roberto. Ang baul na ako lang ang may susi. Ang mga anak ko, matatalino sila. Pero hindi sila nagbabasa ng kasaysayan ng pamilya. Ang akala nila, buong Hacienda Santos ay iisang titulo lang. Ang akala nila, lahat ay conjugal property o ari-arian naming mag-asawa na napupunta sa kanila kapag namatay kami. Pero nagkakamali sila.
Ang 20 ektarya sa likod kung nasaan ang bukal ng tubig, kung nasaan ang irrigation system na bumubuhay sa mga puno, at kung saan balak itayo ng Prime Horizon ang main hotel nila. Iyon ay hindi conjugal property. Minana ko iyon sa tatay ko bago pa ako ikasal kay Roberto. Iyon ay tinatawag na paraphernal property. Ari-arian ko lamang. Walang karapatan si Roberto doon. At lalong walang karapatan ng mga anak ko habang buhay pa ako. Hawak ko ang original land title. Attorney, hawak ko ang tubig, attorney. Kung gusto nilang ibenta ang lupa, ibebenta nila ang disyerto. Dahil ang tubig ay sa akin. Narinig ko ang pagsinghap ni Attorney Reyes sa kabilang linya. Magaling Corazon, napakagaling. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Ibinaba ko ang telepono, tumingin ako sa malayo. Sa direksyon ng Maynila, kung saan papunta ang mga anak ko ngayon, nagdiriwang, nag-iisip na milyonaryo na sila. Magpakasaya kayo ngayong gabi mga anak. Dahil bukas sisimulan ko ang bawi. Kinuha ko ang baso ng tubig na bigay ni Mang Ben. Ininom ko ito ng diretso. Ang sarap ng tubig, malamig, nakakabuhay. Tubig ang bubuhay sa akin. At tubig din ang lulunod sa kasakiman nila. Humanda kayo, nandito na si nanay. Nasa loob ako ng maliit na opisina ni Attorney Reyes. Ang opisinang ito, pamilyar na pamilyar sa akin. Amoy lumang papel, amoy kape, amoy ng mga kasong ipinaglaban sa loob ng mahabang panahon. Dito kami madalas pumunta ni Roberto noon kapag may inaayos kaming papeles sa lupa. Dito kami tumatawa. Dito kami nagpaplano ng kinabukasan. Pero ngayon, wala na si Roberto. At ang kinabukasan na pinaghirapan namin ay sinusubukan nakawin ng sarili naming mga anak. Nakaupo ako sa isang lumang silyang gawa sa Narra. Ramdam ko ang lamig ng aircon sa aking balat. O baka naman, ang lamig ay nanggagaling sa puso ko. Sa takot, kanina lang, nasa gilid ako ng kalsada, mag-isa, tapon, basahan. Pero ngayon, akala ng mga anak ko, dahil matanda na ako ay wala na akong kakampi. Akala ni Eduardo, dahil mayaman siya at nasa Maynila, kayanan niyang paikutin ang mundo. Akala ni Teresa, dahil wala na ang tatay nila, wala nang poprotekta sa akin, nakalimutan nila ang isang bagay, isang napakahalagang kaugalian natin dito sa Pilipinas. Isang bagay na hindi nabibili ng pera, isang bagay na hindi natutunan sa Harvard o sa mga business school sa ibang bansa. Nakalimutan nila ang kapangyarihan ng utang na loob. Bumukas ang pinto ng opisina. Unang pumasok si Mr. Tan, si Ricardo Tan. Siya ang manager ng Rural Bank dito sa Laguna sa loob ng mahigit 20 taon. Matanda na rin si Mr. Tan. Maputi na ang buhok, mabagal na maglakad. Pero nung nakita niya ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Dati, formal siya. Pero ngayon, Corazon, ang sabi niya, ang boses niya ay basag. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nakipagkamay gaya ng isang bangkero. Niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang isang kapatid. Nabalitaan ko ang nangyari kay Roberto, ang bulong niya. At nabalitaan ko ang ginagawa ng mga anak mo. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nakarating. Umupo siya sa harap ko. Kinuha niya ang panyo niya at pinunasan ang kanyang salamin. Nakita kong naluha ang matanda. Alam mo ba kung bakit nandito si Mr. Tan? 10 taon na ang nakakaraan. Muntik nang magsara ang bangko niya. Nagkaroon ng krisis. Nag-withdraw ang malalaking depositor. Takot na takot siya noon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dangal niya at dahil sa mga empleyado niya na mawawalan ng trabaho. Walang gustong magpahiram sa kanya. Lahat tinalikuran siya. Pero si Roberto, ang asawa ko, isang gabi, pumunta si Roberto sa bahay ni Mr. Tan. May dalang tseke. Isang malaking halaga. Sapat para salbahin ang bangko. Tinanong siya ni Mr. Tan noon, Roberto, anong collateral ang gusto mo? Ilang porsyento ang interes? At ang sagot ng asawa ko, na hinding-hindi makakalimutan ni Mr. Tan, ay simple lang. Sabi ni Roberto, Ricardo, kaibigan kita, alam kong honest ka, ibalik mo na lang kapag nakaluwag ka na. Walang interes. Iyon ang puhunan na iniwan ni Roberto. At ngayon, babayaran ni Mr. Tan ang utang na loob na yon, hindi sa pera, kundi sa proteksyon. Corazon,
ang sabi ni Mr. Tan habang hawak ang kamay ko. Buhay ko ang utang ko kay Roberto. Sabihin mo lang, kahit ano, gagawin ko. Tumango ako, pinigil ko ang luha ko. Salamat Ricardo. Maya-maya pa, bumukas ulit ang pinto. Isang babae ang pumasok. Mabilis ang lakad. Ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Si Letty. Siya ang pamangkin ko sa pinsan. Malayo na kaming magkamag-anak pero parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Isa siyang journalist. Matapang. Walang inuurungan. Siya ang editor ng pinakasikat na diaryo dito sa probinsya. Tita, ang sigaw niya pagpasok pa lang. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Chine-check kung may sugat ako, kung may pasa ako. Totoo ba? Ang tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa puot. Totoo bang iniwan ka nila sa talahiban? Totoo bang pinalayas ka ni Eduardo? Tumango ako ng dahan-dahan. Napamura si Letty. Napaiyak siya sa galit. Walang hiya sila. Mga walang utang na loob. Matapos mo silang palakihin, matapos niyo silang ibigay ang lahat, ganito ang igaganti nila. Hayop sila tita! Umupo si Letty sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko ng mahigpit. Yung klase ng hawak na parang sinasabi niyang, papatayin ko kung sino man ang nanakit sa iyo. Tita Corazon, ang sabi niya habang pinapahid ang luha. Isusulat ko ito. Bukas na bukas din. Malalaman ng buong Laguna. Malalaman ng buong Pilipinas ang baho ng mga anak mo. Sisirain ko sila sa dyaryo. Hindi sila makakalakad sa bayang ito nang hindi dinuduraan ng tao. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang apoy sa mata niya. Ang apoy ng pagmamahal. At syempre, nandoon si Attorney Reyes. Ang kaibigan namin mula pa nung nagsisimula pa lang kami sa kubo. Siya ang nag-ayos ng titulo ng una naming lupa. Siya ang ninong sa kasal namin. Siya ang kasama naming uminom ng kape kapag may problema sa ani. Tahimik lang si Attorney Reyes sa kanyang mesa. Nakikinig, nag-iisip. Pero alam ko, sa likod ng salamin niya, nandoon ang talas ng isang abogado na handang pumatay para sa kliyente niya. Tiningnan ko silang tatlo. Si Mr. Tan, si Letty, si Attorney Reyes. Sila ang pamilya ko ngayon, nakakatawa isipin. Yung mga kadugo ko, yung mga nanggaling sa sinapupunan ko, sila pa ang nagtapon sa akin. Pero itong mga taong ito, itong mga kaibigan, kamag-anak sa malayo at kasosyo sa negosyo, sila ang sumalo sa akin. Sila ang patunay na ang dugo ay hindi laging mas matimbang kaysa tubig. Minsan, ang tubig na idinilig mo sa pagkakaibigan ay mas matibay pa sa dugo na nanalaitay sa pamilya. Huminga ako ng malalim, inayos ko ang pagkakaupo ko, pinatigil ko ang panginginig ng mga kamay ko. Oras na, tiningnan ko sila isa-isa. Nakita ko ang awa sa mga mata nila. Pero ayoko ng awa. Hindi ko kailangan ng awa ngayon. Ang kailangan ko ay respeto, ang kailangan ko ay plano, ang kailangan ko ay hustisya. Makinig kayo, ang sabi ko. Ang boses ko ay mababa pero buo. Sinabi ko sa kanila ang lahat, detalyado. Sinabi ko kung paano ako ininsulto ni Eduardo sa hapagkainan. Sinabi ko kung paano ako pinagtawanan ni Teresa nung umiiyak ako. Sinabi ko ang tungkol sa peke na huling habilin. Ang pirma ni Roberto na halatang halata na pineke dahil nanginginig na ang kamay niya noong mga huling araw niya. At sinabi ko sa kanila ang ginawa nila sa akin sa kalsada. Habang nagkukwento ako, lalong tumitindi ang galit sa kwartong iyon. Si Mr. Tan ay napapakuyom ng kamao. Si Letty ay hindi mapakali. Si Attorney Reyes ay panay ang iling. Pero sabi ko, hindi natin kailangan ng galit. Ang galit ay nakakabulag. Kailangan natin ng plano. Kailangan natin ng utak. Umarap ako kay Mr. Tan. Alam kong may joint account kami ni Roberto sa bangko mo. At alam kong doon din dumadaan ang operating funds ng Hacienda Santos. Milyon-milyon ang laman niyon. Tumango si Mr. Tan. Oo, Corazon. At dahil peke ang will na hawak nila. Technically, ikaw pa rin ang may karapatan sa kalahati niyon bilang asawa. Gusto kong i-freeze mo ang lahat, ang utos ko. Ngayon din, wala dapat makakalabas na kahit singkong duling. I-flag mo as suspicious transaction. I-hold mo dahil sa inheritance dispute. Kahiyanong rason, Ricardo.
Basta siguraduhin mo na paggising ni Eduardo bukas at subukan niyang mag-withdraw, wala siyang makukuha kahit pambili ng candy. Ngumiti si Mr. Tan, isang ngiti na may halong panganib. Gagawin ko yan, Corazon, ang sagot niya. Kahit magwala pa ang anak mo sa bangko bukas, kahit magdala pa siya ng abogado, hahanapan ko sila ng butas sa mga papeles. Hihingan ko sila ng kung ano-anong requirements na alam kong wala sila. Protektado ka ng bangko. Ang pera ni Roberto ay mananatiling ligtas. Salamat, ang sabi ko. Umarap naman ako kay Attorney Reyes. Attorney, ang sabi ko. Alam mo ang tungkol sa lupa. Alam mo na ang 20 hektarya na may source ng tubig ay paraphernal property ko. Tumango si Attorney. Oh, Corazon, yan ang lumang titulo. Bukas ng umaga, ang utos ko. Ang pinakaunang gagawin mo pagbukas ng Registry of Deeds, mag-file ka ng adverse claim. Lagyan mo ng annotation ang titulo ng buong hacienda. Harangan mo ang pagbebenta. Siguraduhin mo na kapag chinek ng Prime Horizon Developers ang titulo, makikita nila na may problema, na may away, na may kaso. Walang developer ang bibili ng lupa na may sabit. At maghanda ka ng kaso, attorney. Falsification of public documents. Forgery, perjury, lahat ng pwedeng isampa. Gusto kong matakot sila. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng rehas sa imahinasyon nila. Tumango si Attorney Reyes. Kinuha niya ang kanyang notepad at nagsulat. Matagal ko nang hinihintay ito, Corazon, ang sabi niya. Handa na ang mga papeles. Matagal ko nang naamoy na may balak silang masama. Ngayon, ibibigay natin sa kanila ang laban na hinahanap nila. At huli, humarap ako kay Letty, ang pamangkin kong handa ng sumabog. Letty, ang sabi ko. Yes, tita? Ilalabas ko na ba bukas? Front page? Headline? Ina, itinapon ng mga anak para sa mana. Umiling ako. Wag muna, ang sabi ko. Nagulat siya. Bakit, tita? Dapat malaman ng tao. Dapat mapahiya sila. Wag mo munang ilabas ang balita. Ang utos ko, hawakan mo muna. Bakit? Dahil gusto ko silang gulatin. Kapag inilabas mo yan ngayon, makakapaghanda sila. Makakagawa sila ng script. Makakapagbayad sila ng trolls sa social media para baliktarin ang kwento. Sasabihin nila na uulyanin ako. Sasabihin nila na baliw ako. Hayaan mo muna silang magpanik. Hayaan mo munang ma-freeze ang account nila. Hayaan mo munang umatras ang developer dahil sa adverse claim. Kapag nagkagipitan na, kapag wala na silang matakbuhan, kapag desperado na sila, doon mo ilabas ang baho. Doon mo ilabas ang connection ng Prime Horizon Developers sa mga illegal na gawain. Doon mo ilabas ang sabwatan nila ng mga anak ko. Gusto ko, kapag bumagsak sila, bagsak talaga, walang tayuan. Naintindihan mo ba, Letty? Tumingin sa akin si Letty. Nakita ko ang paghanga sa mga mata niya. Grabe ka, tita, ang sabi niya. Ang galing mo, sige, hawakan ko ito. Pero kapag binigay mo na ang signal, sisiguraduhin kong ito ang pinakamalaking balita sa taong ito. Tumango ako. Nag-usap pa kami ng ilang oras. Detalyado, planado, walang butas. Para kaming mga general na nagpaplano ng gera. Ang gera para sa aking dangal. Ang gera para sa aking tahanan. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi sa hacienda. Delikado pa. Nandoon pa sina Eduardo at Teresa. Baka kung anong gawin nila sa akin kapag nakita nilang bumalik ako nang wala pang dalang pulis. Natulog ako sa guest room sa bahay ni Attorney Reyes. Maliit lang ang kwarto. Luma ang kama. Manipis ang kutsyon. Hindi ito gaya ng kama ko sa hacienda na malambot at malawak. Pero mahimbing ang tulog ko. Humiga ako at tumitig sa kisame. Ang mga paa ko ay masakit pa rin sa paglalakad. Ang puso ko ay sugatan pa rin. Pero ang isip ko ay payapa. Dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong may mga anghel na nagbabantay sa akin. Si Mr. Tan, si Letty, at higit sa lahat, alam kong may isang anghel sa langit na gumagabay sa akin. Ang anghel na nagpadala sa kanila. Pumikit ako. Naramdaman ko ang simoy ng hangin sa bintana. Roberto, ang bulong ko sa dilim. Mahal ko, nakikita mo ba ito? Nakikita mo ba ang ginagawa ng mga anak natin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na masira ang pangalan mo. Hindi ko hahayaan na mawala ang pinaghirapan natin. Kasama ko ang mga kaibigan mo. Kasama ko ang mga taong tinulungan mo. Ang kabutihan mo, Roberto,
Iyon ang bumubuhay sa akin ngayon. Ang binigay mong tulong noon, bumabalik na sa akin ngayon. Bukas. Magsisimula na ang laban natin. Bukas. Makikilala nila kung sino talaga si Corazon Santos. Hindi lang ako basta byuda. Hindi lang ako basta matanda. Ako ang may-ari ng lupaing ito. At babawiin ko ang akin. Humanda kayo mga anak. Matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi. Dahil bukas ay magigising kayo sa isang bangungot na kayo mismo ang gumawa. Good night, Roberto. Gabayan mo ako. Kinabukasan, nagsimula ang gulo. 11:00 ng umaga nang tumunog ang bago kong cellphone. Si Eduardo. Yung boses na parang nagtidilig lang ako ng halaman. Hello? Ang sabi ko. Ma! Ang sigaw ni Eduardo sa kabilang linya. Halos mabasag ang eardrum ko sa lakas ng boses niya. Anong ginawa mo? Nasa bangko ako ngayon. Naka-freeze daw ang accounts ng hacienda. Tinitrace daw nila kung may fraud. At tumawag ang Prime Horizon. May adverse claim daw sa lupa? Napangiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Iyon ba? Ang sagot ko. Akin ang lupa, Eduardo. Akin ang pera. Bakit ko hahayaan na galawin niyo ang hindi sa inyo? Tanggalin mo ang hold sa bangko. Ngayon din, napapahiya na ako sa mga investors. Masisira ang pangalan ko. Pangalan mo? Ang tanong ko. Inalala mo ba ang pangalan ko nung iniwan mo ako sa talahiban kahapon? Inalala mo ba ang pangalan ng tatay mo nung pineke mo ang pirma niya? Natahimik siya. Makinig ka, Eduardo. Bibigyan ko kayo ng isang offer. Isang pagkakataon para makaalis sa gulong ginawa niyo. Anong offer? Ang tanong ni Teresa. Umuwi kayo ng Maynila. Ngayon din, kalimutan niyo na ang hacienda. Kalimutan niyo na ang 350 million. Kapalit niyan, bibigyan ko kayo ng tig 2 milyon at kalahating piso. 2.5 million pesos each. Pambayad sa utang mo, Teresa, at pangpiyansa sa kahihiyan mo, Eduardo. Tumahimik ang linya ng ilang segundo. Tapos, bigla silang tumawa, sabay silang tumawa, isang tawang puno ng pangmamaliit. 2.5 million, ang sabi ni Eduardo na parang nandidiri. Barya lang yan. 350 million ang deal namin sa developer. Nahihibang ka na ba? Matanda ka na talaga. Tanggapin nyo na, ang sabi ko. Dahil ito na ang huling beses na magiging mabait ako. Huwag mo kaming diktahan, ma. Kami ang may hawak ng huling habilin. Magkikita tayo sa korte. Dudurugin ka namin. Binabaan niya ako ng telepono. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko. Tumingin ako kay Attorney Reyes. Umiling siya. Hindi na sila madadaan sa santong dasalan. Tama ka, ang sagot ko. Kung ayaw nila sa santong dasalan, idadaan natin sila sa santong paspasan. Tinawagan ko ang huling tao sa listahan ko, ang alas ko. Hello, Attorney De Villa. Si Corazon ito. Kailangan ko na ang tulong mo. Oo, dumating sila Eduardo at Teresa sa opisina ni Attorney Reyes. Akala nila kami lang ni Attorney Reyes ang madadatnan nila. Akala nila kaya nilang sindakin ang abogado ng probinsya. Pumasok sila na parang mga hari at reyna. Nakataas ang noo. Naka-designer bag si Teresa. Ma, itigil na natin ang kalokohang ito, ang sabi ni Eduardo. Hindi ako sumagot. Nakaupo lang ako sa dulo ng mahabang mesa. Biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Naka-blue suit. Nanlaki ang mata ni Eduardo. Kilala niya kung sino ito. Sinong abogado sa Pilipinas ang hindi makakakilala kay Attorney Roberto De Villa, ang pinakasikat na litigator sa Maynila, ang matalik na kaibigan ng asawa ko noong kolehiyo, ninong ni Eduardo sa binyag. Ninong? Ang nauutal na sabi ni Eduardo. Anong ginagawa niyo dito? Umupo si Attorney De Villa sa tabi ko. Ipinatong niya ang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng folder ay parang martilyo ng hukom. Nandito ako para iligtas ang inaanak ko mula sa pagkakulong, ang sabi ni Attorney De Villa. Ang boses niya ay malalim, nakakatakot. Binuksan ni Attorney De Villa ang folder. Ito ang medical records ng tatay niyo, ang sabi niya. Dito nakasulat na sa araw na sinasabi niyong pinirmahan niya ang huling habilin, siya ay nasa ilalim ng heavy sedation, morphine. Comatose siya, Eduardo. Paano pipirma ang isang comatose? At ito naman, naglabas siya ng isa pang papel. Ang report ng handwriting expert ng NBI. Peke ang pirma.
traced forgery. Teresa, tumingin si Attorney De Villa sa kanila. Alam niyo ba ang parusa sa falsification of public documents? Alam niyo ba ang parusa sa estafa? At higit sa lahat, alam niyo ba ang bagong batas tungkol sa elder abuse? Ang iwan ng inyong ina sa kalsada, ang pilitin siyang ibenta ang bahay niya. Kulong ang katapat niyan, walang piyansa. Nakita kong nanginig ang kamay ni Teresa. Nagsimula nang tumulo ang luha niya. Kuya, ang sabi niya kay Eduardo. Kuya, ayoko makulong. Tinignan ko ang anak ko. Ang proud na si Eduardo. Nakayuko na siya ngayon. Ang kanyang yabang ay parang lobo na tinusok ng karayom. Ang sabi niya, sorry na. Nagkamali lang kami, nagkamali. Naglabas ako ng isang dokumento. Ito ang inihanda ni Attorney De Villa. Pipirmahan niyo ito. Ngayon din, ang sabi ko. Ano ito? Ang tanong ni Eduardo. Waiver of rights, ang sagot ko. Nakasaad diyan na inaamin yung peke ang huling habilin. Nakasaad diyan na wala kayong habol sa hasyenda, sa bahay, at sa kahit anong ari-arian ng mga santos. At nakasaad diyan na hinding-hindi na kayo tatapak sa lupaing ito. Paano yung 2.5 million? Ang tanong ni Teresa. Wala na. Ngayon, ang offer ko na lang ay ang kalayaan nyo. Pirma o kulong. Pili. Rinig ko ang tik ng orasan. Rinig ko ang hikbi ni Teresa. Kinuha ni Eduardo ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya. Mas nanginginig pa kaysa sa kamay ng tatay niya nung may sakit ito. Pumirma siya. Pumirma rin si Teresa. Tapos na. Umalis sila nang walang dalang kahit ano. Nakita ko sila sa bintana ng opisina habang naglalakad papunta sa kotse nila. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtitinginan. Ang magkapatid na pinag-isa ng kasakiman, ngayon ay pinaghiwalay ng kahihiyan. Umuwi na sila sa Maynila. Bahala na sila sa mga utang nila. Bahala na sila sa mga problema nila. Hindi ko nakargo iyon. Inihatid ako ni Attorney De Villa pauwi sa hasyenda. Nang makarating kami sa gate, nakita ko ang bahay. Ang ilaw sa beranda ay nakabukas pa rin. Pero tahimik na. Wala na ang itim na SUV. Wala na ang ingay. Gusto kong gawin ito ng mag-isa. Pumasok ako sa bahay. Ang sala ay magulo. May mga baso ng alak sa mesa. May putik ng sapatos sa sahig na galing kay Eduardo. Umakyat ako sa taas, sa kwarto namin ni Roberto. Pagbukas ko ng pinto, parang dinaanan ng bagyo. Hinalughog nila ang lahat. Ang mga damit ni Roberto ay nakakalat sa sahig. Ang mga litrato namin ay nakataob. Hinanap nila ang pera. Hinanap nila ang titulo pero wala silang nakuha. Sa halip na umiyak, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Dahan-dahan kong pinulot ang mga damit ni Roberto. Tinupi ko ito isa-isa. Ang paborito niyang flannel shirt, niyakap ko ito. Amoy luma. Roberto, ang bulong ko sa kwarto. Ligtas na ang bahay natin. Ligtas na ang hasyenda. Wala na ang mga anak natin dito. Masakit man isipin, pero baka mas mabuti na ito. Inayos ko ang kama. Ibinaba ko ang litrato naming dalawa noong kasal namin. Pinunasan ko ang alikabok sa frame. Napatingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang babae. Puti ang buhok, kulubot ang mukha. Pero ang mga mata ay buhay na buhay. Hindi ako biktima. Ako ay survivor. Bumaba ako sa kusina. Nagtimpla ako ng tsaa. Lumabas ako sa beranda at umupo sa tumba-tumba ni Roberto. Ang gabi ay tahimik. Ang simoy ng hangin ay presko. Nakikita ko ang mga anino ng puno ng mangga sa ilalim ng buwan. Ang mga punong ito, sila ang tunay kong mga anak. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagtataksil. Kapag inalagaan mo sila, bibigyan kanila ng bunga at sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng Hacienda Santos, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Naramdaman ko ang yakap ng hangin. Malaya na ako, malaya na kami. Lumipas ang 3 buwan. Mabilis ang takbo ng panahon dito sa probinsya kapag hindi mo binibilang ang mga araw sa pamamagitan ng luha. Nasa beranda ako ngayon. Nakaupo sa paboritong tumba-tumba ni Roberto. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang hangin ay amoy matamis, amoy pulot. Ang amoy ng hinog na mangga. Tumingin ako sa ibaba. Sa malawak na lupain ng Hacienda Santos, ang daming tao, ang daming ingay, pero hindi ito ingay ng gulo.
Ito ay ingay ng trabaho, ingay ng biyaya. Ang ani ngayong taon, ito na yata ang pinakamarami sa buong kasaysayan ng aming pamilya. Kitang-kita ko ang mga kaing na puno ng gintong bunga. Ang mga pahinante na nagbubuhat at nagtatawanan. Ang mga truck na nakapila para dalhin ang aming produkto sa Maynila at sa ibang bansa. Sabi ng mga anak ko noon, matanda na raw ako, sabi nila. Hindi ko na kaya, sabi nila. Malulugi lang ang negosyo kung ako ang hahawak. Nagkamali sila at hindi ko ito ginawa ng mag-isa. Nakita ko si Lisa sa ibaba, ang anak ni Mang Ben na may-ari ng tindahan. Si Lisa ay nagtapos ng agriculture sa Los Baños. Siya ang kinuha kong bagong manager. Masipag siya. Kinausap niya ako kanina. Tita Corazon, ang sabi niya. Tita, sobra-sobra ang ani natin. Pwede na tayong magdagdag ng bonus para sa mga magsasaka. Tumango ako at ngumiti. Sige Lisa, ang sabi ko. Ibigay mo sa kanila ang nararapat. Dahil sila ang pamilya natin. Pamilya. Dati. Akala ko ang pamilya ay iyong kadugo mo, iyong kamukha mo, iyong dinala mo sa sinapupunan mo ng 9 na buwan. Pero ngayon, ang pamilya ay iyong mga taong handang ipaglaban ka kahit wala silang mapapala. Kinuha ko ang diaryo sa mesa, ang Philippine Star. Nasa front page ang balita, isang lalaking nakaposas at tinatakpan ang mukha ng panyo. Ang headline, CEO ng Prime Horizon Developers, arestado dahil sa investment scam at land grabbing. Napabuntong hininga ako. Ito ang kumpanyang gustong bumili sa lupa ko. Ito ang kumpanyang sumilaw sa mga anak ko. Binasa ko ang balita. Sinasabi dito na marami silang nilokong matatanda. Kinukuha nila ang mga titulo ng lupa sa pamamagitan ng pananakot at panloloko. Buti na lang at lumaban ako. Dahil sa kaso na isinampa namin ni Attorney De Villa, nabuksan ang investigasyon, natigil ang kasamaan nila. Ang sarap bigkasin ng salitang iyon, hindi ito paghihiganti, ito ay paglalagay ng tama sa mali. Pero, kamusta naman ang mga anak ko? Alam kong tinatanong nyo yan. Alam kong gusto nyong malaman kung anong nangyari sa kanila matapos silang umalis ng Laguna na nakayuko at luhaan. Wala akong balita galing mismo sa kanila. Pero sa probinsya, mabilis lumipad ang balita. Ang sabi ng kumari ko na may kamag-anak sa Makati, tanggal na daw si Eduardo sa trabaho. Pinag-resign daw siya ng kumpanya niya. Kumalat kasi ang balita na sangkot siya sa fraud. Sira ang pangalan niya. Wala nang gustong kumuha sa kanya bilang consultant. Ang kondo niya sa Makati, naremata na ng bangko. Ang mamahaling sasakyan, wala na rin. Si Teresa naman, balita ko ay nagtatago sa mga pinagkautangan niya. Kinuha na ang lahat ng gamot niya sa spa. Wala na siyang negosyo, wala na siyang kaibigan. Ang mga sosyal na kaibigan niya noon, iniwan din siya nung wala na siyang pera. Ngayon, naramdaman na nila. Naramdaman na nila kung paano mawalan ng lahat. Naramdaman na nila kung paano ang maging mag-isa. Naramdaman na nila kung paano ang itapon ng mundo. Ang pagkakaiba lang, sila ang may kasalanan. Ako, biktima lang ako ng kasakiman nila. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa ng duster ko. Ting. Galing sa numero na hindi nakasave sa phone book ko. Binasa ko ang mensahe. Ma, please, patawarin mo na kami. Hirap na kami ni Teresa. Wala kaming matirhan, ma. Kahit pang upa lang, miss na miss ka na namin, mahal ka namin, ma. Eduardo. Mahal, nung nasa kalsada kami, nung iniwan nila ako sa alikabok, hindi nila sinabing mahal nila ako. Ang sabi nila, dito ka na bumaba. Nanginig ang kamay ko. May kung anong kirot sa puso ko, nanay pa rin ako. Ang unang instinto ng isang ina ay ang sagipin ng anak niya kapag nadapa ito. Gusto kong mag-reply. Gusto kong sabihin, umuwi na kayo. Pero tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang payapang hasyenda. Nakita ko ang ngiti ng mga trabahador. Nakita ko ang larawan ni Roberto sa mesa. Kung papapasukin ko sila ulit sa buhay ko, sisirain nila ang lahat ng ito. Ang taong hindi natuto sa unang pagkakamali ay uulitin lang ito. Ang pagpapatawad ay iba sa pagiging tanga. Pinatawad ko na sila sa harap ng Diyos. Wala na akong galit. Pero hindi ibig sabihin noon ay bibigyan ko pa sila ng pagkakataong saktan ako ulit. Huminga ako ng malalim
Pinindot ko ang option sa cellphone. Delete message, ibinaba ko ang telepono. Wala nang bigat sa dibdib ko. Wala nang pagdududa, tapos na. Ang ugnayan naming ay naputol na noong araw na pinutol nila ang respeto nila sa akin. May mga tulay na kapag sinunog mo, hindi na pwedeng itayo ulit. Gabi na. Bukas, may meeting ako kay Attorney Reyes. Hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa Roberto Santos Agricultural Scholarship Fund. Ang kita ng hasyenda, ang perang gustong nakawin ng mga anak ko, ay gagamitin ko para pag-aralin ang mga anak ng aming magsasaka. Sila ang magmamana ng kaalaman. Sila ang magpapatuloy ng nasimulan namin. Sa susunod na linggo, magkakaroon kami ng Harvest Festival. Magpapakain ako sa buong barangay. Magluluto kami ng lechon. Ng si Mang Ben, si Lisa, si Attorney, si Letty. Iyon ang pamilya ko. Umugoy. Krik. Krik. Ang tunog ng kahoy ay parang musika. Roberto, ang bulong ko sa hangin. Narinig mo ba ako? Ginawa ko. Nagawa natin. Ang pagiging mag-isa ay malungkot. Akala ko, ang katandaan ay panahon ng paghihintay na lang sa kamatayan. Pero mali ako. Ang pagiging mag-isa, kapag tinanggal mo ang mga taong humihila sa iyo pababa, ay kalayaan. Ito ay kapayapaan. Hindi ako malungkot. Puno ako. Buo ako. Ako si Corazon Santos at ngayon, ang tagapagtanggol ng hasyenda, ito ang kwento ko. Alam kong may ilan sa inyo na huhusgahan ako, sasabihin nyo, masyado kang matigas, Corazon. Anak mo pa rin yun. Siguro nga matigas ako pero tandaan nyo ito. Ang bakal ay tumitigas kapag dinarang sa apoy. At ako, dumaan ako sa impyerno. Ang awa na walang hustisya ay kahinaan. Kaya kayong mga nakikinig sa akin ngayon, kayong mga magulang na ibinibigay ang lahat, kayong mga lola at lolo na tinitiis ang lahat para sa pamilya, huwag niyong kalimutan ang sarili niyo. Huwag niyong hayaan na tapakan ang inyong dangal. Dahil sa huli, ang tanging magliligtas sa inyo ay ang inyong sariling lakas. At ang tunay na lakas ay ang paglaya sa mga taong sinasaktan ka kahit pakadugo mo sila. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral. Ako si Corazon at dito nagtatapos ang aking pagluluksa at nagsisimula ang aking bagong buhay. Paalam at pagpalain kayo ng Diyos. Grabe, ang bigat ng kwento ni Nanay Corazon. Kayo mga kakwentuhan, ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa niya? Tama ba na i-block niya ang number ng mga anak niya at huwag silang tulungan kahit naghihirap na sila? O dapat ba? Kayo? Kung kayo si Nanay Corazon, anong gagawin nyo? I-comment nyo sa ibaba. Gusto kong basahin ang mga opinyon nyo. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Itag nyo ang mga kaibigan nyo. Baka may kakilala kayo na kailangan marinig ang mensaheng ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay, pag-ibig at hustisya. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.